May problema pala tong servo motor namin, master. Kung nakikita nyo, ito yung binaklas ko na servo motor na luma. Nag-stack up yung shafting niya, ayaw umikot. Tapos ito naman yung bago na servo motor, no? Ito yung ipapalit ko na servo motor. Kung makikita nyo, umiikot siya, no? Kaya dapat umiikot dapat siya kasi may bearing sa loob niyan eh. Yung luma kasi nag-stack up yun dahil nga sira na yung bearing yun. Ang gagawin ko dito, master, papalitan ko siya ng bago na servo motor kasi nga may pamalit naman kami. Kaya ito ang gagawin ko. Dito sa mga wire niya ay may 8 wire to. Itong servo motor na to ay ano pala to, DC, no? Sundan nyo lang yung color coding ng wire kasi nga may color coding naman yan. Tapos magpa-partner yan. Dalawa-dalawa, kumbaga 4 na partner sila. Kasi nga 8 wire to. Para hindi kayo magkamali, tingnan nyo lang mabuti yung wire kung anong kulay yung wire, no? Pag kayo ang magpapalit nito. Ang nangyari kasi dito kaya nag-stack up yung bearing ng servo motor kasi nga yung bottle spinner kasi ay ano, wala siyang oil seal. So wala siyang safety. Kaya pag naglilinis yung operator dun sa may ano, sa may bottle plate niya, yung tubig ay tumatagos sa may ilalim. Dito pumapasok sa may servo motor. Kaya madalas nasisira yung servo motor. Mga 2 years lang siya, nagpapalit kami ng servo motor. Kasi nga, pinasok siya ng tubig, mga master. Yun ang nagiging problema namin dito. Kaya may stock kami na servo motor talaga kasi nga madalas din kami nagpapalit dito talaga ng servo motor talaga. Medyo mahirap lang to dito sa may ilalim kasi nga yung space ay ano, maliit lang yung space niya. Pag ilalagay niya ang servo motor, master, tingnan nyo lang yung ano, no, yung kunya niya, yung ano. Yun kasi yung naglalak kasi yung kunya niya. Kaya kailangan may kunya talaga yan. Para hindi siya mag-freewheel. Ang power supply pala nito ay DC na 72 volts. Apat na bolt lang naman to, yung servo motor na to. Naka-line bolt lang pala to.